nakakahiya para sa akin bilang Pilipino na yung pinuno ng korupsyon nakatakas. Yung pinuno ng korupsyon hindi dumaan sa proseso ng impeachment na dapat siya ang dumaan at dapat siya managot. At sabi niya, paano hindi mo makikitang may substance ang presidente ang gumawa ng budget? Ang pinag-usapan ba natin dito, impeachment ni Bongbong Marcos? Ni Bongbong Marcos. We could get into that. Yeah. We could get into that. Ano ko lang yung in relation to Inday Sara. So, nag-file sila, ang sabi, wala daw substance. So, sabi, hindi pwede yan. Kasi number one, siya pumirma ng budget. Siya yung nag-release ng budget. In particular sa unallocated funds. Kailangan i-determine ng palasyo, ng Department of Finance, Department of Budget, na may excess funds. Pero yung unallocated funds, inilabas nila yan Pebrero pa lang. Instead of end of the year, nasabihin, may pondo pa tayo. Pero nakakalungkot, pero ako naman, nasabi ko na to, i-dismiss yan ng Committee on Justice dahil from day one, moro-moro na yung naging tingin ko. Noong impeachment complaint na ipinasa ng Makabayan noong last 19 Congress na nakita natin yung naging proseso mula nung ito ay mai-submit doon sa Supreme Court, sa Senate, din sa Supreme Court, etc. Isa lang yung ground natin for impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito yung betrayal of public trust. Sa anong particular acts, Teacher Franz, pumapasok yung betrayal of public trust? Yes. Ano yung particular na specification yun? So, yung betrayal of public trust kasi, diba, Attorney Luke, parang encompassing lahat ito nung ginagawa ng isang public officer na impeachable or kahit na yung ating pangkaraniwan na pangkaraniwan ng mga empleyado, yung paglabag doon sa out of office in general. Pero ano yung acts na sinasabi natin under the betrayal of public trust? So, based doon sa mga documents, based doon sa mga nakuha nating mga documents from the COA, at yung nangyari doon sa hearing ng Committee on Good Government and Accountability, medyo exhaustive na ito, no? Yung paggamit ng confidential funds. Ito ba'y may kinalaman pa rin dun sa nauna ng naihain na impeachment last year? Yes, tama ka, Attorney Luke. So, yung betrayal, yung acts na paggamit, pag-request, paggamit ng confidential funds, misuse ng confidential funds, both in Office of the Vice President at saka yung secretary siya ng Department of Education. So this is yung 612.5 million. Sinasabi natin yung act is a gross abuse of discretionary power. Rep. Lisa, hindi ba ito isang bagay na meron ng desisyon ng Supreme Court? Anong epekto nito doon sa panibagong paghain sa parehas na grounds? Actually, yung decision naman ng Supreme Court, hindi naman nag-focus doon sa content noong aming ng aming grounds para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Doon lamang sa mga procedures nag-cover ang Korte Suprema, no? So, malinaw yung grounds namin. Nag-focus kami sa isa, gaya ng sinabi ni Teacher Franz, yung betrayal of public trust at saka yung acts ay isa yung grave abuse of discretion sa confidential funds. Tapos yung kaniyang accountability, disregard for accountability and transparency. Yung paggamit niya ng mga hindi niya pag-report ng kumpleto, no, sa paggamit dun sa confidential funds. Tapos ang isa pa ring pag-abuse, pag-violate niya ng transparency and accountability. Yung hindi niya o yung pag-uutos niya sa kanyang mga tauhan na magsinungaling, no, doon sa report sa COA, at saka yung disregard niya doon sa function ng Kongreso na mag-fulfill ng oversight function. So ito yung mga acts impeachable under the betrayal of public trust. Sec Mike, Rep. Mike, Sec Mike, hindi ko alam kung anong mas tama, no? Sige, tama. Sige, Teacher Franz, may dadagdag kayo. Para lahat na sagutin ni Mike, no? Parang gusto lang natin linawin, Attorney Luke, no, sa ating mga nanonood, ano yung naging, ilan sa mga naging desisyon. So,
sa desisyon ng Supreme Court, lilinawin natin, hindi yung merit, hindi yung laman ng impeachment ang ginawang unconstitutional ng Supreme Court. Ito yung fourth complaint na pinirmahan ng more than a third ng House members noong 19 Congress na ipinasa doon sa Senado. So yun yung yun yung dinesisyonan na parang merong problema sa technicality. Dahil yung pala sabi ng Supreme Court na parang na-actionan na yung first to 3 complaints kasi second yung complaint ng makabayan doon na inarchive. Pero hindi nakita, kasi kami ina-assert pa rin namin yan na mas nauna yung ginawang aksyon dun sa fourth bago inarchive yung aming yung 3 na complaint at saka yung pagbabago ng mga rules sa House of Representatives sa pag-i-impeach. So yun yung naging yun yung naging contention dun sa decision ng Supreme Court, yung technicality kung paano ito pinoseso. So yun, pero yung merit hindi pa napapag-usapan yan. So yun ngayon yung dapat na pag-usapan sa impeachment complaint round 2. Okay, Yeah. Sec Mike, I'm sorry kung hindi ko alam ano ang tamang i-address sa iyo, secretary ba o congressman ba? Pero malinaw yung paliwanag na kahit ito ay nadesisyonan ng Supreme Court, ang decision was limited simply to the procedure. Yun ang ginawang unconstitutional and not on the merit, and that's why maaring mag-file ng panibagong impeachment complaint using the same ground. Kasi yan yung substance, hindi naman yan ginawang unconstitutional ng Supreme Court. Ano bang masasabi nyo dito? May sapat bang substance? At kung ano rin tingin nyo, dun sa procedure ba, ito ay maitatama ba ng House of Representatives o meron kayong nakikitang defect sa panibagong impeachment complaint? Well, una sa lahat, magandang umaga, Atty. Locke. Of course, sa ating mga kasama, Congresswoman Lisa and yung aking classmate din doon sa Kongreso, Congresswoman Franz Castro. Una, paggalang doon sa posisyon ng Makabayan Black. Kasi sabi ko nga, at least sila consistent. Kasi hindi naman sila sumuporta kay President Bongbong Marcos, kay VP Sara. Ako at that time, I supported the 2 candidates as President and Vice President. Ngayon ang tanong, ano ba yung impeachable offense? Yung iba kasing grupo, ang panawagan nila, impeach Sara pero hindi mag-impeach kay BBM. Ako sabi ko, mas respetado ko pa yung posisyon na yon. Let me clarify that position. Yung naging pagdinig ng Kongreso kailan lang, hindi ako privy sa eksaktong kaso na ifinail ng Makabayan. Pero ang i-quote ko si Congressman Egay Irice, ang sabi niya, hindi pwedeng nawalan ng substance yung kaso because in the very first place, ang tiningnan doon kagad is the culpable violation of the Constitution at particular dito yung budget na itinuro ng Makabayan. Kasi iba yung kaso na ifinail namin eh. Hindi na kami pumasok doon sa pag-file muli, pero sa kaso ng Makabayan, nag-file sila. At sabi niya, paano hindi mo makikitang may substance? Ang presidente ang gumawa ng budget. Ang pinag-usapan ba natin dito, impeachment ni Bongbong Marcos? Ni Bongbong Marcos. We could get into that. Yeah. We could get into that. Ano ko lang yung in relation to Inday Sara. So, nag-file sila, ang sabi, wala daw substance. So, sabi, hindi pwede yan. Kasi number 1, siya pumirma ng budget. Siya yung nag-release ng budget. In particular sa unallocated funds. Kailangan i-determine ng palasyo, ng Department of Finance, Department of Budget, na may excess funds. Pero yung unallocated funds, inilabas nila yan Pebrero pa lang. Instead of end of the year, nasabihin, may pondo pa tayo. Pero nakakalungkot, pero ako naman, nasabi ko na to, i-dismiss yan ng Committee on Justice dahil from day 1, moro-moro na yung naging tingin ko doon sa pagproseso nila doon sa impeachment against BBM. Ngayon pumasok itong kay VP Inday Sara. Okay, just to be fair, di ba? Impeachment process is a legal and political process. At sinasabi doon, at a certain point, yung constitutionally elected or mandated officials, hindi na sila makapag-function. That is precisely the legal principle behind the impeachment process. So yung legal, titingnan mo, yung political. Si VP Inday, ang kaso is 125 million pesos. Na sa ngayon, pending pa sa COA. In fact, naklear na dyan ng 50 million pesos. Pero assuming, sige, tama pa rin, tingnan nila. Pero sana, tingnan din natin yung mismo kay BBM na confidential funds.
Dahil kay BBM, that's 5 million pesos a year. O ilagay mo na 4.5 million pesos a year. If you divide that by 365 days, and si Congressman Franz ang nag-raise nito at that time, 11 million yung kay VP Inday Sara, di ba? Sabi niya, 11 million a day. Yung kay Bongbong Marcos is 12 million pesos a day. In fact, at the time that Bongbong Marcos assumed the position of president, ang natira pang intelligence funds was 2.5 billion. Na kung titingnan mo, umaabot ata yan na more or less mga 35 million pesos a day. Yung liquidation nila during that time. So parang sa akin, binabalansi ko lang. Diba kung ako opisyal, okay, ito na yung nagiging proseso nyo, nandiyan pa kayo sa COA, may liquidation kayo. Ito yung problema natin sa flood control problem, yung corruption. We're talking about 590 billion pesos na nawawala. Sinabi ni Saldico, nagdiriyo ng pera, I think we have to weigh this carefully. Dahil talagang tingnan natin, sino talaga may sala? Ano talaga yung problema sa bansa natin? In addition to that, yung confidential intellectual funds, medyo, ano yan na bagay di ba? As I've stated in the discussions that you've had, hindi siya basta-basta. I do not know how they will discuss that. Kasi alam ko, during the peace process, meron talaga may mga pinasok na pangalan, even at the time of Heidi Orak, mga basketball player pa nga eh. Nilalagay nila to hide the names of those included in the intelligence and confidential funds. At naging kaso pa yan at that time dahil may napatay sa Quezon. Nung in-reveal ang name ni Speaker Joe De Venecia at that time, sabi niya, hindi, labas ninyo, intelligence funds yan. Yung lumabas na pangalan, eventually, napatay siya because of that. So these are the nuances of that case. Nakakahiya para sa akin bilang Pilipino na yung pinuno ng korupsyon nakatakas. Yung pinuno ng korupsyon hindi dumaan sa proseso ng impeachment na dapat siya ang dumaan at dapat siya managot. At yung Vice President naman natin, of course may problema, tatanggalin doon sa ganitong kaso. The budget always passes Congress. Kami nila Kong Masa, Kong Franz, we've seen the budget. Ngayon buksan ninyo ang budget ng DPWH. Ang unliquidated funds ng DPWH is maybe about 90 to 100 billion. Ang unliquidated ng DepEd is maybe 50 billion. Ang unliquidated ng Department of Health is maybe about 100 billion. In fact, only this year, may nire-report ang COA, 1 billion na expired na gamot. So kung titingnan po yung kabuuan, ano ba yung dapat nating atakihin? Okay, without withstanding na yung prinsipyong pinaglalaban ng makabayan, hindi po yun ang aking sinasabi dito. Pero bilang miyembro ng Justice Committee at bilang mamayang Pilipino, nakikita nyo ang trilyon-trilyon, bilyong-bilyong nakuan. Saan tayo tututok? Saan natin titingnan yung problema? Thank you, Atty. Sec Mike, babalikan kita dyan sa double standard. Kasi yun ang medyo parang lumalabas eh. Double standard dahil merong binasura yung impeachment kay Marcos, pero ini-impeach din si Sara Duterte, pero relatively ang presyo ay malayo. Yun yung parang gist, right, ng sinabi ninyo. Babalik ako doon. Pero gusto ko lang na tanungin sila Teacher Franz and Kong Lisa doon sa assertion ninyo na 50 billion na lang naman ang unliquidated. Doon sa around 125 billion na unconfidential funds. Ano yung reaction nyo doon? Well, although sinasabi mas malaki yung amount, pero dito tayo sa may impeachment ni Sara. So kahit na sinasabing piso man yan, 2 piso man yan, o 50 million, no, yung hindi maipaliwanag o unliquidated mula nung 2022, no, 2023 na dapat na ginastify. Kasi sinasabi natin dito sa ating impeachment na kahit na maliit lang yan, 'di ba? She should be accountable, no, doon sa million pa rin na pondo ng mamamayan na hindi maipaliwanag. So yun naman yun kahit na sinasabi, kasi kami sa Makabayan, nakita niyo naman kung gaano natin sinikap
na magkaroon na may forward talaga yung impeachment kay BBM. Pero nakita niyo naman kung ano yung naging proceedings, di ba? So, tingin namin dito kay Sara Duterte ay medyo madali na kasi nakaraang panahon, nakaraang 19 Congress, very extensive na yung ginawang hearing with the authentic document from the COA, etc. na ganon. So, tingin ko wala sa ano yun sa amount. Kong Lisa? Yes. Ang tingin ko may problema doon sa mga paliwanag per se, no? At yung mga paliwanag hindi talaga na satisfy ang explanation. For example, doon sa 11 million na ginastos, no? Sa kada isang araw, no, ni Vice President Duterte at iba pa, no? So kaya nga kasama doon sa amin yung transparency, yung pagtatago niya doon sa mga kung ano ang totoo. Kaya nga gusto namin na ihapag doon sa hearing at saka sa korte, no? In this case sa Senado, no? Para mas malinaw at matanong siya kasi never siyang umapir at pinaliwanag talaga niya ng gusto yung mga katanungan ng taong bayan tungkol sa mga anomalya na to. So yung sinasabing paliwanag, hindi kami satisfied doon, no? At sa tingin nga namin, pinapaliko-liko niya at pinagtatakpan yung tunay na nangyari. Kaya kung haharap siya sa korte ng Senado, no? At saka doon sa hearing, mas matatanong pa at mas maliliwanagan talaga kung ano ang totoo sa mga nangyari. One last question bago babalik ako kay... Attorney Okay. Luke, sagutin ko lang yung sinabi ni Mike kanina. Yung security noong mga informant, Okay. yung napatay. Kasi kung totoong hindi natin alam kung ano yung circumstansya kung bakit namatay yung informant na yun. Nakalagay kasi doon sa mismong joint circular 2015 nung paggamit ng confidential funds na kailangan maipaliwanag nila o maipakita talaga nila na halimbawa yung pangalang Mary Grace Piatos na totoo talaga, no? At yung security niya ay talagang talagang i-secure talaga. So, hindi ganoon yung nangyayari. Tapos paulit-ulit yung yung pangalan. Halimbawa, ito nga nakakatawa. Yung isang informant nung umaga binayaran ng 50,000. Nung hapon the same day, nung hapon, binayaran ng 100,000. May ganyan na isang informant lang. So ano pagkakaiba nung in-inform niya ng umaga o sa hapon? So bakit magkaiba? So yung may mga ganong anomalya. Yung rental, biro mo, 16 million na rental in just 11 days. No? Saan to? Anong safe houses ito? Na 16 million in 11 days. So yung ganun yung mga nakakatuwang at ito pa, yung katulad nung halimbawa, yung mga training ng AFP, inuutos ni Sara Duterte through Michael Poa na gamitin yon para justify yung mga ginagawang yung ginamit sa DepEd. So, yun ang daming talaga, no? Ang daming anomalya. Dapat ipaliwanag yon kasi malabo talaga. So, yun yung Meron akong reserbang question pero babalikan ko, Teacher Franz, tungkol naman sa, kasi ito ay malapit sa puso ninyo bilang edukador. Yung issue ng pagkakaroon ng confidential funds sa Departamento ng Edukasyon. Pero babalikan kita, tatanungin ko muna si Sec Mike, doon sa naging posisyon nyo na maliwanag naman na Makabayan Block, impeach both dalawa. Impeach si Marcos, impeach si Duterte, and I'm pretty sure nagagalit din siguro sila, puprotesta sila bakit binasura ang impeachment kay Marcos. So that relates to double standard. Do you take the same position as the Makabayan Bloc na since ito ay pinag-uusapan naman natin ang public office is public trust, kung i-impeach nyo si Sara, dapat impeach nyo si Marcos. So if those conditions will obtain, are you okay now na matuloy ang impeachment kay Sara Duterte? Una, ang sinabi ko na nga from day one, openly sinabi ko, I respect the position of the Makabayan Bloc.
and they are being consistent. Okay sa akin yan, respetado ko yung posisyon na yan. During the filing nga nung kay BBM, tumatawag ako sa kanila. Ano ba nangyari? Hindi daw tinanggap, nagko-coordinate ako. Para malaman namin kung ano yung gagawin namin. Pero ako, tingin ko talaga, and I'm not referring to the Makabayan Bloc, I'm pointing to the administration. Political tong ginagawa nila kay VP Inday Sara. Dahil from day one, ang sinasabi ko nga, huwag natin idamay ang Makabayan Bloc because Makabayan Bloc, whether the administration will point to her or not, will file that case. Kahit na kayo administration, pinailan nila yung case. So, consistent. Ang ayoko yung ibang grupo. Nag-file doon kay VP Inday, pero doon kay Presidente, hindi. Pwede mo bang mapangalanan ng grupong yon? Hindi, nakita naman sa video Pero kasi di ba, ang linaw. Political para sa akin 125 million pesos, hindi naman pondo ng Vice President yun. Binigay ng Presidente kay Inday Sara. Ang may violation pa doon ng Constitution is the President himself. Because contingent fund yun. Pagkatapos of the 125 million, nabusisi. Hindi, again, I'm not referring to people, but yung Kongreso. Binusisi, talagang tinira nila. Ang sabi lang naman ng teka lang, pending pa to sa Commission on Audit. And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos along 2023, 2024, 5 billion. So, kung magbubusisi, busisiin natin yung lahat. And then, if we look at the problems of the different corruption of the different agencies on unliquidated, wag mo ng corruption, unliquidated funds. Kasi yun naman ang kanyang naging problema, yung liquidation process. Sabi ko nga, DPWH lang Kung 100 billion, meron yan. DOH, 50 billion, meron yan. So, pag tumaan tayo sa isang impeachment process, ang tanong, ito bang taong to makakapagsilbi pa ng tama sa amin? Diba? Ito ba may gagawa pa sa amin? So, nakita mo tong isang murder. Talagang pumatay. Billion, trillion ang ninakaw. Itong isa, sinabi niya, oy, teka lang, mali yung ipinasa mong papel. Ayusin mo yan kasi kung hindi, illegal yan. Ganun yung nagiging diferensya dito Hindi pa siya, in fact, even in the process of COA, there is a process of conviction. Una, administratively, i-exhaust mo yan sa COA, pagkatapos pupunta ka sa korte. If that is already established. But of course, naging proseso kay ERAP nun, di ba? Ang sabi namin, uy, teka lang, may naging problema ka sa tobacco funds, yung tobacco excise tax. Meron kang tumatanggap ka ng pera sa Muslim funds. I-final namin yun at that time. And sinabi namin, ito yung nagiging problema natin. And why did we file that? Kasi kasama doon si Governor Chavit na siya mismo privy and personally, with personal knowledge, ako ang kumuha ng pera at diniliver ko. Yun ang naging kaso noon. Ngayon kay Presidente Marcos, yun din ang kaso ngayon. Sabi ni Saldico, ako ang kumuha ng pera, ibinigay ko yan. Iniabot ko yan kay Presidente, nagpunta ako sa Tamarin, nagbigay ako ng ganito. Diba? Itong isa pending case under audit na tinitingnan pa. So again, I'm saying in the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila.